the greatest gift. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mildly lays his glory by, born that men no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn Magandang araw mga munting ilaw! For unto us a child is born, unto us a son is given. At sabi sa Bible, kahit ang mga anghel sa kalangitan ay idineklara ang napakagandang balitang ito. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Napaka-amazing siguro ng pangyayaring yun, Kuya Harvey. Buong kalangitan ang nagliwanag at dumagong-dong ang awitan sa buong kalangitan. At ang kasiyahan ng buong kalangitan na yan ay dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus na ating pinagdiriwang. Ang Panginoong Jesus ay ipinanganak sa sabsaban o manger, pero hindi siya nanatiling baby dahil may napakagandang dahilan sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus sa ating mundo. Iyan ay upang si Jesus lamang ang ating tagapagligtas o Savior. Tama, Ate Iya. Sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya't napakasaya na Kapaskuhan dahil sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Let us all learn and celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah 9:6-7.
pinakamahalagang regalo na binigay sa atin ngayong Pasko? Sabi sa Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Paano nga ba ibinigay sa atin ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo? Ang pamagat ng kwento natin ay ang unang Pasko. 2,000 taon na ang nakaraan, may isang angel na ang pangalan ay Gabriel, na nagbigay ng magandang balita sa isang dalaga na ang pangalan ay Mary. Sinabi ni Angel Gabriel kay Mary na siya ay talagang pinagpala dahil siya ang pinili ng Panginoon upang maipanganak ang magiging tagapagligtas ng ating mundo. Alam niyo ba kung ano ang pangalan niya, kids? Ang tagapagligtas na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pero alam nyo ba mga kids, si Mary ay isang dalaga. Ibig sabihin ay wala pa siyang asawa. Malapit pa lamang silang ikasal ni Joseph. Nako, paano na ito? Magkakaroon ng baby si Mary kahit na hindi pa sila ikinakasal ni Joseph? Siguradong problema ito. Ngunit may plano ang ating Panginoon. Isang gabi ay kinausap din ng angel si Joseph. Sabi ng angel, "Joseph, huwag mong iiwan si Mary dahil ang baby na kanyang dinadala ay mula sa Panginoon at tatawagin niyo siyang Jesus." Tamang-tama naman na noong mga panahong iyon ay naglabas ng bagong batas ang leader ng kanilang bansa na si Caesar. Sabi niya, lahat ng tao ay kailangan magbayad ng buwis sa lugar kung saan sila ipinanganak. Kaya naman ay umuwi sina Joseph sa Bethlehem. Alam niyo ba kids, wala namang kotse o kabayo noong unang panahon. Kaya napakahirap para kay Mary na maglakbay. Lalo na dahil ang bigat-bigat na ng kanyang tiyan at malapit na siyang manganak. Napakaraming taong umuwi sa Bethlehem kaya't puno ang lahat ng bahay na pwedeng tuluyan. Hanap ng hanap at katok ng katok sina Joseph at Mary. Subalit, puno at wala silang matuluyan. Naku, kawawa naman si Mary. Malapit na ang manganak at wala pa rin matuluyan. Alam niyo ba kids kung saan nanganak si Mary? Sa isang manger o sabsaban. Ito ay ang lugar kung saan ay kumakain ang mga hayop. Ang Panginoong Jesus ay King of Kings, subalit pinili niyang siya ay mangipanganak sa isang sabsaban na hindi marangya o mayaman. Sa kabilang banda naman sa Bethlehem ay mayroong mga shepherds na nag-aalaga sa kanilang mga tupa. Alam niyo ba kids na mayroong mga nagbalita sa mga shepherds ng kapanganakan ni Jesus? Hulaan ninyo kung sino ang mga tagapagbalitang ito. Tama kayo, ang mga angels. Nagliwanag ang buong kalangitan. Nakarinig ng napakagandang mga boses ang mga shepherds. Wow! Umaawit pala ang mga angels. Glory to God in the highest, peace on earth and goodwill to all men. Yan ang mensahe ng mga anghel. Nagpunta ang mga shepherds kung saan sila itinuro ng mga anghel at doon sa isang sabsaban ay nakita nila si baby Jesus kasama si Mary at Joseph. Tuwang-tuwa ang mga shepherds sa kanilang nakita at nagbigay papuri sila kay Jesus. Alam niyo ba kung ano ang itsura ng Panginoong Jesus? Siya ay nakabalot sa mga basahan at nakalagay sa isang sabsaban o manger. O kids, kayo ba? Saan kayo ipinanganak? Sigurado ako sa isang maayos na hospital na malinis ang lahat. At mayroong mga doktor na nakaabang kay Mommy. Pero, hindi ganoon ang nangyari kay Jesus. Naalala nyo, wala nang lugar na matutuluyan, kaya't sa isang sabsaban, siya'y ipinanganak. Kasama ng mga hayop, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Pero hindi pa natatapos ang kwento natin, kids. Dahil noong araw na ipinanganak si Jesus, ay mayroong napakaliwanag na star sa kalangitan. At ang star na ito ay nakita ng mga matatalinong tao o wise men. Ang mga wise men na ito ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya't alam nila na ang makinang na star na ito ang magtuturo sa kanila kung saan ipinanganak ang siyang magiging hari na si Jesus. Gusto nilang puntahan ang Panginoong Jesus para sambahin. Naglakbay ang mga wise men, dala-dala nila ang kanilang mga regalo para kay Jesus. At matapos ang ilang panahon ng paglalakbay, ay nakita rin nila sa wakas si Jesus.
Tuwang-tuwa sila, kids. At isa-isa nilang inilabas ang kanilang mga regalo para kay Jesus, gold, myrrh, and frankincense. Si Jesus ang unang regalo ng Panginoon sa atin, kids. Wala nang hihigit na regalo bukod sa Panginoong Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang minamahal na anak na si Jesus. Ang dapat natin gawin, mga bata, ay tanggapin ang regalo na ito. Magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong Jesus bilang ating sariling tagapagligtas. At kapag tinanggap natin si Jesus sa ating mga puso, ang sabi sa Bible, tayo ay binigyan na ng eternal life. Ibig sabihin, kids, hindi na tayo mapapahamak sa impyerno kapag tayo ay namatay. Siguradong tayo ay pupunta ng heaven. So remember, kids, nagse-celebrate tayo ng Pasko dahil sa pagdating ni Jesus upang maging tagapagligtas natin. Shepherds kept their watching, or silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger, the humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Matthew 1:21. Hello kids! Nalalapit na ang Kapaskuhan, kaya naman ang ating crafts for today ay Christmas ornament. Yan. So mga kailangan nating materials ay popsicle sticks, poster paints or poster colors, scissors, glue gun, ribbon or kahit yarn pwede rin, and Japanese paper o kaya naman crepe paper. So, sisimulan natin sa ating mga popsicle sticks. Pipaintan natin sila kung anong color yung gusto ninyo. Oh, meron ako ditong red. Kahit anong kulay, pwede nyong gamitin kung anong gusto nyong maging color ng inyong Christmas ornament.
gusto natin paintan yung ating base ng ornament natin. Hintayin lang natin tong matuyo and then gawin natin yung ilalim na part ng ating Christmas ornament. So, kuha tayo ng Japanese paper. Tupi lang natin to. Yan. 2 sets. Tapos fold lang natin ulit. Tapos gugupitin natin siya ng parang strips. Tapos, para maging maliit siya, i-fold natin ng ganito. Tikit lang natin ang ating glugon. Yan. Here na tayong first. Then next, ganun ulit. Tupiin natin sila na lengthwise, then kakat natin ng patayo din. Yan. Tapos, ganun ulit, fold natin sa gitna. Ito yung lalagay natin sa ilalim ng ating Christmas ornament. Then, yan. Yan, ito na yung ating popsicle sticks. So, pagdidikitin lang natin yung first 2 colors natin, or first 2 popsicles na parang ganito. So, gumamit tayo ng glue gun. Pwede kayo mag-ask ng help kasi medyo mainit tong glue gun. So, meron na tayong star. So, last, yes, kukunin natin yung ribbon natin. Then, kahit maliit lang, tapos, idikit natin siya ng ganyan. Tapos, ilalagay natin dito sa tip ng ating star. Then last, yung ilalim ng ating ornament. Ilagay naman natin sa magkabilang dulo ng star natin. Yan. Tapos na ang ating Christmas ornament. Pwede nyo itong gawin at isabit sa inyong mga Christmas tree. Merry Christmas! Siguradong excited na tayong lahat sa Kapaskuhan. But as we celebrate, let us always remember the reason and the greatest gift to us. Jesus Christ was born in a manger and He came to save us from our sins. Maganda itong quote na narinig ko, Ate EJ. Ang sabi, unless the cross at Calvary overshadows the manger in Bethlehem, Christmas will have no meaning at all. Ibig sabihin, may kabuluhan ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya ay kailangang mamatay sa krus upang ating maging tanging tagapagligtas mula sa kapahamakan. At yan ang pinakadahilan, kids, kung bakit tayo masaya at nagdiriwang ng Pasko. Hindi lang para makatanggap ng mga regalo, o kaya ay makapagbakasyon, o kaya naman ay makasama ang buong pamilya. The best reason is because of the greatest gift that God gave to us. May you have a happy and blessed celebration of the birth of Jesus Christ.